Ano nga ba ang ibig sabihin ng 650% XRP swing na walang batas? Sa crypto market, may mga galaw na hindi mo pwedeng baliwalain at ang 650% swing na XRP ngayong 2025 ay isa po dito. Ang bilis, ang taas at ang lakas ng pag-angat ay parang sumisigaw ng isang mensahe sa buong industry. Kayang gumalaw ng market kahit walang kumpletong batas. Ito po ang point na binigyang diin ni Ginoong Zach Rector. Ayon po sa kanya, ang ganitong explosive move ay nagpapakita na hindi naghihintay ang market sa gobyerno. At itong insight na ito ay may malaking epekto sa future ng adoption at institutional positioning. Kaya para po sa mga nakamasid lamang, ito ay isang wake-up call. Kung kaya ni XRP ang 650% na move ng walang batas, gaano kalaki ang pwedeng mangyari kapag nandyan na ang batas? Yan po ang mensaheng gustong iparating ni Ginoong Rector. Ang market cycles ay nauuna lagi sa legislation. Ibig sabihin, kapag nag-aantay ka ng certainty bago ka kumilos, huli ka na. Ang history ay nagpapakita po ng major bumps na magaganap bago pa dumating ang clarity. Kaya ang mga nasa sidelines, madalas pumapasok lang kapag malaki na ang naging galaw. At kung ganoon po ang setup, baka maulit ito kay XRP pagdating ng taong 2026. Umiikot na naman ba ang kasaysayan ni XRP? Si XRP ngayon ay parang bumabalik sa isang cycle na matagal nang nakalimutan ng karamihan. Para bang may tahimik na pattern na paulit-ulit niyang ginagawa, kahit hindi po pinapansin ng mga traders. At dito po pumapasok ang sinabi ni Steph is Crypto nang sinabi niyang ang galaw ngayon na XRP ay halos kopya or kapareho ng 2017 build-up. Ang kasaysayan o history ay madalas pong bumubulong bago ito magsisigaw. At mukhang inuulit po na XRP ang isang setup na nagbago ng kanyang trajectory 8 taon na ang nakalipas. Maraming hindi po naniniwala sa simula, pero kapag kompleto na po ang pattern, madalas huli na ang lahat. Para kay Steph is Crypto dito, malinaw na ang alignment ay repeating fractal pattern, strong institutional demand at regulatory clarity na mas solid kaysa sa dati. Kapag pinagsama mo ito, lumalabas na ang 2025 cycle na XRP ay parang upgraded version ng 2017 build-up. Parang sinasabi po ng market, kung hindi mo ito pinapansin ngayon, baka huli ka na ulit. At dito po nagsisimula ang debate. Sino ang makikinig bago maging obvious ang breakout at sino ang maghahabol kapag mataas na ang presyo? Bakit nga ba big deal ang bagong funding ng Ripple? Sa ngayon, dito po sa mundo ng crypto, may nangyaring sobrang laki na hindi po dapat ipagsawalang bahala. Ang Ripple, ang blockchain company sa likod ni XRP, ay opisyal ng naging paboritong crypto bet ng Wall Street. At ang tanong ay bakit? Dahil sa napakalaking funding round na umabot sa halos $500 million. Kaya umakyat po ang valuation ng kumpanya sa $40 billion. At ang nanguna po rito ay ang Citadel Securities at saka Fortress Investment Group. Kasama po sina Pantera Capital, Galaxy Digital, Braven Howard at saka Marshall Wace. Kung titingnan mo, hindi po ito small-time money, kundi mga institusyong sanay sa trillion dollar markets. Ibig sabihin, hindi po hype ang kanilang nakikita, kundi future infrastructure. Ngayon ay ano po ba ang posibleng impact nito sa presyo ni XRP?
Yan po ang malaking tanong. Wala pong guaranteed price outcome. Pero isa lang po ang malinaw. Kapag institutions ang pumasok, hindi po sila short-term players. Ang binibigay po nilang signal ay multi-year confidence. Kung lumawak po ang paggamit kay XRP bilang settlement o collateral asset, tataas po ang demand. Kapag lumakas ang RLUSD rails, lalaki ang volume. At kapag nagkaroon po ng mas maraming institutional liquidity channels, lalaki po ang necessity para sa galaw ng XRP. Dito po pumapasok ang bullish potential. Hindi ito hype narrative, kundi structural demand. Kaya marami pong analyst ngayon ang nagsasabing this is the part where the quiet accumulation finally makes sense. Ano nga ba ang ibig sabihin ng get out of jail free card para sa mga XRP bulls? Yan mga ka-crypto, napakainit ngayon ng usapan tungkol sa bagong pattern na XRP at kung bakit sinasabi ng maraming analyst na may get out of jail free card daw ang mga bulls. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig pong nitong sabihin na kung tama po ang setup, may pagkakataon sa XRP na makatakas sa matagal na sideways prison po niya at biglang umangat sa susunod na major leg. At ito po mismo ang sinisigaw ng analysis ni Chart Nerd na nagkumpara po ng 2025 structure sa July 2016. Ang uncanny similarity ay hindi po simpleng coincidence. Kung uulit po ang kasaysayan, pabor po ito kay XRP. Balikan po natin sandali ang July 2016. Sa panahon na ito, nag-consolidate po sa XRP sa isang tight back range. Nagkaroon po ng double top formation, 2 beses na sumubok umangat pero nabigo. At pagkatapos po nito, nagkaroon ng weak drop bago sumabog ang presyo pataas. Ayon po kay Chart Nerd, ito ang exact template na sinusunod ni XRP ngayon. Meron ding rectangle box, meron ding 2 failed peaks, at meron ding pullback. Pero ang pinaka-importante po dito ay ang SRSI reset sa ilalim. Kapag nagre-reset po ang SRSI, ibig sabihin ay umiinit po ulit ang momentum engine. Ano nga ba ang sinasabi ng analyst sa mabagal na galaw ng XRP? Ang crypto market ay may ugali na subukin ang conviction ng mga investors bago magbigay ng reward. At sa ngayon, nasa ganito pong yugto sa XRP. Mabagal po ang kanyang galaw, tumatas ang tensyon, at ramdam po ng marami ang uncertainty. Pero historically, ang ganito pong consolidation ay ending lagi sa biglang paggalaw ng buong market structure ang siyang nagbabago. Ito po ang punto ni Steph is Crypto sa X. Ayon sa kanya, masakit po ang accumulation phase ngayon pero ito rin ang magiging trigger ng major shift. Ang kombinasyon po ng technical pressure, institutional build-up at saka ETF-driven demand ang siyang nagtatakda ng tono ng market na ito. Si XRP po ngayon ay nakahawak sa isang napaka-narrow na trading range. Para po kay Steph is Crypto dito, hindi po ito distribution. Ito ay accumulation. Ang mga traders ay nagsusuri or sinusuri po ang liquidity behavior at nakikita po rito ang build-up sa mga key levels. Kapag ang market ay nagko-compress ng ganito, may kasunod itong malalim na galaw. Hindi po ito tahimik dahil mahina, kundi tahimik dahil may pinaghahandaan. Ang ganito pong compression na may kasamang ETF demand at saka institutional backing ay bihirang kombinasyon. At kapag nag-breakout po ang ganitong setup, madalas mabilis, mahaba at decisive ang movement or galaw. Ano po ba ang posibleng mangyari kapag nag-crossover sa XRP at Solana?
Sa mundo ng crypto, may mga tanong na dumadaan lang at may tanong na gumigising ng buong community. At ngayon, isa po sa pinaka-biglang spark ay nanggaling sa simpleng palitan ng tanong at sagot sa pagitan po ni na Dom Kwok ng EZA at mismong opisyal na account ng Solana. Marami pong XRP holders ang nagulat dahil ang tanong na pwede bang mag-launch ang Solana sa XRP Ledger ay sinagot ng Solana ng dalawang salita. Should we? At dito po nagsimula ang ingay. Para bang may bagong tulog na higanting nagising. At ngayon, tanong ng lahat, kung mangyari ito, ano ang epekto sa buong crypto ecosystem? Ngayon ay bakit nga ba sobrang laki ng impact ng simpleng sagot na should we? Sa unang tingin, parang biro lang. Pero para po sa mga analyst na tulad ng XRP update, ito ay napakalaking signal. Hindi ito yung tipong banter lang sa X, kundi parang soft confirmation na bukas po si Solana sa ideya ng isang multi-chain na galaw papunta sa XRP Ledger. Ang tanong po ngayon, bakit ngayon? Bakit biglang nagbukas ang Solana ng pinto? At ang sagot po sa katanungan na yan ay momentum. Ang XRP Ledger po ngayon ay may smart contract upgrades, may bagong tooling at mas mabilis na deployment environment. Kaya ang mga developers pati mga institutions ay nagiging interesado po ulit. At ang Solana na may active DeFi market mukhang nakakita ng potential synergy. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.